Before proceeding, Thank you very much. Po ito, Mr. Presiding Officer, to my dear colleagues, kasi sa iyong pananaw dito sa findings ninyo, napapakita ba na may possibility of misuse and abuse of government funds on confidential and intelligence funds? There is a presumption po, Your Honor. Yes. And hindi lang Presumption, ibig sabihin, nakikinikinita na. Ha? ito para sa opisina ni OVP, di ba? I'm sure sa tagal mo, sa iyong karanasan bilang investigator ng COA, ganito din ang findings mo sa maraming mga ahensya. Yes po. Since we follow naman po yung joint circular sa lahat ng in-audit po namin. At hindi lamang sa ahensya ng eksekutibo, pati LGUs. Tama po yun. Yes po, Your Honor. Yeah, the reason why I'm taking this up at gusto ko pong tanungin po ang ating witness is sa iyong eksperyensya, dahil sa lack of accountability, using confidential funds as a excuse na nagkakaroon ng abuso at corruption dito sa pondong ito. Yes po. Yes, kasi obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, wag na kayong magtanong. Basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, Tama to, PBBM malakas ha. Pag hindi ka sumanod sa batas, ibig sabihin, corrupt ka. Plain and simple. Tama ka dito ha, PBBM lang malakas. Kasi, if you do not obey the law, plain and simple, you are a corrupt person. And not only that, Your Honor, Mr. Chair. Okay? You are the second highest position in the Philippines, and then you are portraying like this, or you are amen. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Putik. May pumitik eh. May pumitik sa lalamunan ko, hindi ko natuloy. Aray ko. Aray ko. May pumitik. Tagalogin muna natin. Putik, ang sakit. Pumitipitik na, nalolobat na yung ano ko dito, battery ah. Di ba po? Kapag di ka sumunod sa batas, automatic corrupt ka, plain and simple. Tama si BBM malakas. At bukod pa doon, siya po ang vice presidente pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bayan. Tapos ganyan ang imaheng papakita mo. That's the image you want to see the Filipino people. What the fuck? tama po yun o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po. Para So- maiwasan po yung misuse. So talagang hinahanap ninyo yung paanong nagastos yung pera, paano yung... Oy, DJ Byron, huy ka din. Oy, mag-subscribe kayo dyan ha. DJ Byron on the mix. Aray ko. Mag-subscribe po kayo dyan. Kaibigan po natin yan, kapatid po natin yan. DJ Byron TV on the mix. Aray ko. Nagkaroon ba ng plano of action at paanong nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo? Tama po yun. Yes po, Your Honor. Dito po sa case ni OVP sa Office of the Vice Daniel M. Reyes, anong please naman? Ano yung pakiusap mo? Please naman. Hindi tayo nag-abot sa lamay ni Mima, bro. Ikaw lang hindi ko na-meet doon. Oo, nag-drive ako kay nanay. Oo, ano ko doon? Alipin ako ni nanay. Marami pa next time, tol. Marami pa. President. Meron ba ganung klaseng plano? Meron ba ganung klaseng
accounted use of the funds? Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Oh, kasi po yung presumption, ibig sabihin, although walang ebidensya, pero na pagtatagni-tagni nila sa utak nila, isa lang ang isa lang po ang pagpupuntaan nito, personal. Kasi ganoon naman eh. Government official yan eh. So pag nagkakaroon po sila ng disallowance, napupunta yan, ibig sabihin, sa papupunta yan? Siyempre doon sa politiko, personal. 'Di ba? Yun na kagad ang presumption. Tama naman yung presumption nila eh. Ganun po ang magiging hatol talaga. Alam ka namang napunta sa ibang politiko. Siyempre, doon sa politikong may hawak ng pondo mapupunta. Yun talaga ang magiging presumption. Kasi nung ako po yung naging Senate President for 2 years, we had access to the reports of confidential and intelligence funds. And in these reports, makikita po natin, one particular agency, talagang detalyado. Ito po ay panggamit sa buy-bust operation ng drugs. Ito po yung nabigay sa informant. Ito po yung nabigay sa mga tumulong paghuli nito mga tao ito. Kita nyo, ganun po dapat. 'Di ba? Maayos. Hindi po yung 'Di ba? Oh, eto pa po mga kababayan, pakinggan nyo. Sama na natin to kay paring Erwin. Ang date po ng receipt ay December 22, 2026. Ayan na. Samantalang ang expenditure ay para sa taong 2022. Patay. Typo error po ba ito o minadali ang paggawa ng AR? 2026 po, Your Honor. 2026 po. Acknowledgement receipt. December. 2022 acknowledgement receipt. Ayan po. Patay na. Finish na to, Para sa mga kababayan. 2022 po yata ito. Is this typo error or sa tingin ninyo ay minadali? Nagkaroon po kami ng findings about dyan, Your Honor. Lahat po nung ARs po na nakadate po, na hindi po nakadate ng 2022, naisama po namin doon sa aming notice of suspension po. Okay. Pero ang pirma po dito ni TJ Verano po, may pirma po nito, di ba ba? Based on that document po, it appears na si TJ Verano po. So, dinate niya po ng 2026, in advance niya na? Or minu-forward niya? Putik, ang lupit, men. In advance, men. Aray ko. Ang lupit. Ang lupit, men. May nakareserba na sila ng Sara Duterte. Mula 2022, mula 2023, hanggang 2026, madami na silang pangalan. Meron na sila dyan siguro. Marami pa silang pangalan si Sara dyan. Meron pa silang Digong Pulburon. Ayan, mga confidential agent nila eh. Digong Pulburon. Aray ko. Baho Kifichu. Aray ko. Mahar Puday. Aray ko. Aray ko. Ayan pa. Banataik Kamimi. Aray ko. Di ba? Aba, advance ang utak ng OBP. Advance ang utak. Biro nyo, wala pa tayo sa Christmas. Advance, meron na silang December 22, 2026. Merry Christmas! Aray ko. Sara is coming to town. Aray ko. Sara is coming to town. Sara D is coming to town. You better not cry. You better not cry. You better not cry. Sara, I'm telling you why. Impeachment will take you down. Aray ko. So the girls and the guys will be happy, alright. Ang mga DDS ay lugal-lugal na. Sara is coming down. Break it down.
Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Ay, nako. Diretso. Po, to 2026. Ang pagtanggap po ng goods, December 22, 2026. Para sa 2022 po ito. Yes po, kaya po kami nagkaroon ng findings about dyan, Your Honor. Okay. So, question ho ninyo. Opo, kinwestiyon po namin. Pangalawang katanungan ko po, pinajustify niyo po ba sa OVP bakit gumastos ito ng 2 milyon kada araw para sa safe house? Ito po ba isang safe house lang o maraming safe houses? Sumagot po ba ang Office of the Vice President? Based on the documents submitted to us, hindi po namin madedetermine kung ilan yung safe houses na pinagamitin po. Pero sumagot po ba siya? Pinajustify niyo po ba? I mean, 2 million per day, sobrang laki. Hotel na po yata yung nirerenta po nito. Ganito po laki, Tingnan mo. sobra pa. Hindi po namin pinajustify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amount. 2 million per day, mga kababayan. Nakita nyo po, gumastos si Sara. 2 million per day. Napakawalang ya talaga. Ha? Bakit po, bakit po, Your Honor, Mr. Chair, na napakawalang ya po ni Sara Duterte? Mga kababayan, papakita ko lang po sa inyo, papakita ko lang po sa inyo. Andali lang po. Alisin muna natin yan. Andali lang. Pakita ko lang po sa inyo, mga kababayan, ang 2 million per day per safe house. Tingnan nyo po. Para makita nyo. Ito po, mga kababayan. 2 million per day. Ito po. Pakita ko sa inyo. Ano yan? Kada ba yan? Ito po yung safe house. Ito po ang monthly rent, 3,000. Sa mga simpleng paupahan. Sa mga ano po. Pero, gaano po kasosyal ang 2 million per day? Aray ko. Ha? Tingnan nyo. 2 million per day. Kung pumunta ka po sa Forbes Park, meron po dyan for rent. Ang rent lang po ay 700,000. Aray ko. Ha? Ayan na po yan. 700,000. May 10 ka ng may 10 kwarto, 10 banyo, swimming pool, entertainment room, bilyar, PlayStation 5, jacuzzi, may sariling sinihan sa loob. Aray ko. Ito nga, Olympic swimming pool. Aray ko. Yan po ang umaabot na 700 sa Forbes Park. And alam niyo naman po, pag sinabing Forbes Park, mga kababayan, mga karayuma, pag sinabi pong Forbes Park, alam niyo na. Diba? Alam niyo na po pag sinabing Forbes Park, napakasosyal. May game room. Tama, Che? 700,000 lang. 10 kwarto, 10 banyo. Lahat ng iniisip mo para sa sarili mo, nakaartihan, nandyan. Merong 200-inch na TV. May sariling sinihan, mga kababayan, sa loob. May theater siya sa loob, mini theater. Aray ko. Magkano lang ang presyo? 700,000. Bakit ko sinasabi itong bahay sa Forbes? Wala na pong ibang paupahan na mahal, kundi saan? Sa Forbes Park. Ha? Sa Forbes Park na po pinaka mahal na paupahan dahil yan ang isa sa pinakamahal na bahay. Tapos si Sara, ano daw sabi ni Senador Erwin? Tingnan niyo po, sabi ni Senador Erwin Tulfo. Sabi ni Senador Erwin Tulfo,
po nito, ganito kalaki, sobra pa. Hindi po namin pinajustify, Your Honor, since wala naman pong threshold dun sa joint circular as to the amounts. Na yung 2 million. So, hindi po unusual para sa inyo na magrenta po ng safe house sa 2 million per day dito sa Pilipinas. Since tulad nga po ng sinabi 2 million per day. Ano yun, men? Ayan po, para maintindihan nyo. Kita mo? Ano pa itsura ng 2 million per day? Para sa safe house. Ano yan? Sino ititira mo doon? Sino ititira mo sa 2 million per day sa form 700,000? Aray ko. Grabing kurakot, no? ko kanina, we follow our audit based on the provisions po ng joint circular, pero wala naman pong threshold as to the amounts of joint circular, kaya wala po kaming findings as to that. So, tama po si Senator Judge Lacson na binibase nyo lang po talaga sa mga documents po, wala po kayong physical audit. Yes po, Your Honor. Alright. Based po sa experience ninyo, may mga government offices ba na ino-audit po ninyo na hindi tinatanggap ang audit observation memo, AOM? May mga as on auditor or sumasagot silang lahat? Wala po. Sumasagot po silang lahat, Your Honor. Except dito kay OVP. Hindi po tinanggap ni OVP yung aming first AOM nung nagka-tempo kami nung unang time po. Alright. That's all, Presiding Officer. Thank you. Kita nyo? Ayan po, mga kababayan. Rinig na rinig nyo sa inyong dalawang tenga. Apakalupit. Aray ko. Yan po ang vice presidente nyo. Napakamagnanakaw. Diba? Diba? DJ Byron? Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabi.